Ma'am Judith Dolo o Bangko Sentral ng Pilipinas from Davao City and her team. DILG, Sir Edgel Vidra, sabi na ako nga ka-deliver. From the DICT, Crystal Faith Lumungdang of the Provincial Office ng Misamis Occidental. Our financial service providers, most of them are outside. The Land Bank of the Philippines, AUB, BPI, GCash, Paymaya, Palawan A, M. Luwilier, our financial service provider today. And of course, the LGU of Asamis, headed by our Mayor, Mayor Indy Waminal Jr., and my colleagues at the City Council, headed by Vice Mayor Simplicia Bibineri, Honorable Relinda Bation, Honorable Archie Romero, Honorable Dinky Suizo, Honorable Lorlis Fuentes Citres, Honorable Attorney Mars Tapayan, Honorable John Doctor, Honorable Attorney Daniel Lau, Honorable Saulo Salvador. And the last but also very important partner today, the public mall vendors and stall owners. Naana mong tanan din kasi nagbantay sa inyong stalls karon. Wala. Si Mayor, okay na. Okay na daw ang maglaw. Personal. Today we are going to embrace a new change in the traditional way of making and receiving payments in our businesses, especially diri sa public mall. Nagka-familiar naman ta, no, sa kaning gitawag nga Paleng QR. A few weeks ago, gihinay-hinay naman ni siya o orient sa atoa. Paleng QR Plus is a major effort of the government to aid our market vendors, public transport drivers and operators, and the community shop owners in conducting a cashless or digital business transactions, making the selling and buying process smooth and efficient, and at the same time, adapting to modern technology. Tinuod, no? Murag lisod kay paminawon. Labi na sa kanang mga dili teki bitaw parihasad nako. Dayon usahay magunang ta nga basin mahal kay naara ba kunoy charges kada transaksyon. Dayon kani ay dili lang ko kay dangerous. Uso na ra ba karon ang mga scammers, mga hackers ug fake accounts. Unya mukalit lang unya kawala akong halin unsaon na lang. Tinuod ba? Nakahuna-huna tagnon ana. Pero kabalo mo, dili gyud ta mabalaka kay our partners, the central bank mismo, together with the service providers and of course the LGU, are here for you, ready to help you and give assistance so that e-payments will be easy as 1, 2, 3. Pagkahuman, once ma-master na nato ang procedures, makaingon na dayon ta nga sayon naman di ay masayon pa kaysa mag-compute pilay sukli. Tinuod. The LGU of Asamis welcomes our partners headed by Bangko Sentral ng Pilipinas, the local banks in Asamis City, and the different providers, financial service providers, to have their second launching in the whole Mindanao after Davao City.
here in Osami City. Ang Osami City ang ikaduha nga launch ani nga program Paleng QR code dinhi sa the whole Mindanao. This one-of-a-kind program will surely empower every Osamisnon. Our support will remain strong in making our city asenso always. Congratulations to the new members of Paleng QR. Thank you and good afternoon to one and all. Thank you very much, Cons Cecil. So, iduga na po na ako sa gingon ni Consiel Cecil kanina. We have to thank the Bangko Sentral ng Pilipinas and all other banking institutions o kada mga partners na digital payment platforms na kita mga Filipinos, labi na tama o sa news ng Dusik gingon ni Cons Cecil, ikaduha lang ta dinhi sa Mindanao. So, imagine, mas daghan pa mga syudad nga dago kasi Ozames, but we are number 2 nga nag-launch sa Paleng QR. So, i-forgo na nato ang ang audio-video presentation sa Paleng QR PH Plus. So, we will proceed with the next part of the program. Join me and atong tagbuon sa masibang pagpa ang atuang Regional Director for the Mindanao Regional Office of Bangko Sentral ng Pilipinas for expression of support, Ms. Judith Dolo. Daghang salamat sa lahat. Syudad ng Osamis, maayong hapon kaninyong tanan. Pasensya na kayo lang ang alam ko sa Bisaya. So, I'm from Manila. I just took over the regional office sa Davao City. And that handles the different regions, yung Bangko Sentral ng Pilipinas branches in all of the regions here in Mindanao. So, all the way from Davao, yung mga team po namin from Mindanao Regional Office traveled more than 11 hours po to be here with you para makasama po namin kayo. And sobrang happy kami dahil nakita namin yung outpouring of support, especially ng ating Honorable Mayor at ng City Council ng Osami City. So maraming pong salamat sa lahat. And for that, I wish to congratulate ngayon pa lang and acknowledge the presence, of course, ng mga taong naging instrumental in making this happen. Starting, of course, with our Honorable Mayor, Attorney Henry Indy Waminal Jr. Good afternoon po and thank you so much. To our Honorable Vice Mayor, Debbie Neri, he's not here, okay? The Honorable City Councilors and the dynamic technical working group of the City of Osamis. Of course, our Mr. Edgel Vedra, yan, ang ating City Local Government Operations Officer of the ALG. Si Ms. Cristel Faith Lumagdang of the ICT na partners natin dito. Yan, and all other representatives ng ating partner agencies to include yung ating pong financial services provider. Kung wala po sila, hindi po natin magagawa itong programa na to. So I'd like to acknowledge them, starting with Land Bank of the Philippines, Palawan Pawn Shop, Asia United Bank, GCash, BPI Banco, M. Luwilier, and there's another one. M. Luwilier and Maya. So Maya, humabol po ang Maya to join us this afternoon. So nasabi po kanina, actually I wanted to share with you yung very interesting fact ng programa na ito. Kasi po, there are two interesting facts that will make you really proud. Nasabi na po nila, Councilor, kanina, kayo lang po sa buong Mindanao, kayo ang pangalawa pa lamang na nag-launch ng Paleng QR PH Plus program. Yan. Ang nauna lang po sa inyo ay ang Davao City. So, diba, naunahan niyo pa po yung ibang major cities in Mindanao.
Yung iba pong major cities, I think we have about 4, na nag-umpisa na noon pang February and March. Hanggang ngayon, hindi pa po sila nakakapag-launch. Pero ang atin pong Osamis LGU, right away, nakapag-launch po ng Palengke URPH Plus program. At ang pangalawang interesting fact, napasa po ng ating Osamis City LGU yung ating ordinansa, the ordinance that had to implement this program in a record time of 1 week. Yan! 1 week lang po nagawa na nila yung ordinance. And in a matter of 1 month, eto na po tayo ngayon, naglo-launch na tayo. So for that, let's give a very big round of applause for our LGU led by Mayor Waminal. Yan. So kung hindi po sa kanila, hindi po natin malo-launch to. Ngayon ang problema, siguro po kayo, gusto ko rin pong i-mention, at yun ang nasabi kanina ng ating City Councilor, hindi po magiging effective ang kahit na anong programa kung wala po ang suporta ng lahat ng public mall, store vendors, and stall owners dito sa Osamis City. So marami pong salamat sa inyong lahat. Of course, tatanungin nyo, ano ho ba ang benepisyo nito para sa amin? Bakit kailangan natin i-implement ang Palengke URPH Plus? So nasabi po kanina ni Councilor, pero gusto ko lang pong i-emphasize na unang-una po sa lahat, ang paggamit po ng Palengke URPH Plus, magpapabilis po ang ating mga transaksyon. Kasi ang kailangan mo lang cellphone, at right away, magagawa na yung transaksyon. Hindi mo na kailangan magdala ng wallet, di ba? Tapos, hindi mo na kailangan mag-compute. Wala nang sukli-sukli. Tapos, protektado pa tayo sa posibleng pagkalat ng germs kung sakaling may COVID, ganyan. Kasi wala nang mga sukli nga. Wala na tayong hawak na pera. And then, makakaiwas pa po tayo sa posibleng peke o counterfeit money. Meron po bang naka-experience ang gano'n na may nagbayad sa inyo ng peke na pera? Marami. Opo, lalo po dito sa area ng Mindanao, medyo marami nga po. So kung tayo po ay merong electronic wallet, medyo maiiwasan na po natin yon. Pang-apat, mabibigyan din po tayo ng access sa iba-ibang produkto ng pinansyal. Dahil tutulungan po namin kayo through the Palengke URPH Plus program, tutulungan namin kayo na makapag-open ng transaction account sa mga iba-iba po nating financial service provider. So wala pong specific kami na bahala po kayo mamili kung anong bangko, kung anong service provider ang gusto nyong mag-open na account. At pag nag-open po kayo ng account, marami pa po silang mga ibang produkto doon na maibibigay sa inyo. Kasama po ang pagdagdag ng yung access sa mga loan. Pwede po kayong mag-loan doon, pwede kayong umano ng investment, savings, among other things. So ayan. At ang panglima, mas madali po nating ma-monitor yung ating mga transaction. Kasi may automatic yung transaction history, di ba? Ilan na po ba dito ang merong mga electronic wallet? Yung sa digital payment. Gusto ko pong makita. Ayun, nandun. So, konti pa lang. Konti pa lang. Sa dami ng benepisyo na ito, we are very hopeful that we can get everybody on board. Na when we started po, nung nag-umpisa kami ng preparatory activities for this program, we have noted that of the 477 market vendors dito sa Osamis City Public Mall, 65 lang po ang merong digital wallet, no? And that's only 13%. Now, sa tulong po ng ordinansa na ito, by the end of December 2023, inaasahan po namin, Mayor, sana magawa natin at least 80%. Kaya po ba? Kakayanin ba? Sabi ni Mayor, kaya yan, kaya. Kasi nandyan po dahil with the support of everyone in the LGU. Maraming salamat. We are looking forward to that. So in closing, allow me once again po to congratulate Mayor Indy and the entire Sangguniang Panglungsod of Osamis City for taking this deliberate and bold step to steer this city towards digital transformation and financial inclusion.
Ang Bangko Sentral ng Pilipinas po is honored to partner with the Osamis LGU in this mission. Rest assured that we will continue to conduct these hand-holding activities and financial literacy sessions for as long as you need. Kasama niyo po kami kahit gaano katagal, kahit ilang taon niyo po kailangan. Kung gusto niyo pa po ng additional lecture, kung gusto niyo po ng panibagong session para makapagpapalit ng mga luma niyong coins at mga luma niyong pera, we will always be happy to come back dahil napaka-warm po ng pagsalubong ng mga Osamis noon sa aming lahat. So, ayan. So, together po with the BSP Osamis branch and in behalf of the BSP Governor Eli Remolona Jr. and the Monetary Board, we wish to congratulate the Osamis City LGU and the awesome city of Osamis. Dahil po sa inyo, tulong-tulong po tayo at sama-sama tayong uunlad at makaka-transform sa digital age of our economy. So with that, daghang salamat sa lahat and mabuhay ang syudad ng Osamis. Thank you very much, Ma'am Judith. Once again, a big round of applause para sa Bangko Sentral ng Pilipinas o sa padayon ascent sa Osamis Administration headed by Mayor Indy Waminaw. You know what? Naminaw ko sa message ni Ma'am Judith, mas na-appreciate na ako ang ginahimo sa mga local leaders. Ingon-ana sila kapaspas para sa pang-asenso sa Osamis City. So karong hapunan, namutan na si Mayor kaganina nga aking sinagbantay sa inyong store niya. Okay na daw nga, maski makulangan ang halin. Basta lang, makita ninyo sa personal si Mayor. Dili lang ninyo makita because this afternoon, itong time po si Mayor Igan sa iyong busy na schedule. Dili lang para makauban mo, pero para maka-istorya mo. So ladies and gentlemen, my fellow Osamisons, ang atong leader, he has been working so hard. Kauban si Gov Henry, o si Gov Ando, o ang atong mga city officials para sa pag-asenso sa Osamis. He deserves the loudest of applause. Ladies and gentlemen, the Honorable Attorney Henry Indy Fuentes Waminaw Jr. Thank you, Das. Palihog maglingkod o bayang hapon sa tanan. Akong pagtahon no, my respects sa to ang mga special guests karong hapuna. No, gikan pa gyud sa Davao igay sa no ang BSP Regional Director. Dili lang sa Region 10 pero sa tibok Mindanao, Ma'am Judith Dolot atong pakpakan Ma'am Judith Dolot. Kuyog niya ang ato ang branch head diri sa Osamis nga BSP, no si Ma'am Mary Ann Johnson. Kung pakpakan siya Mary no. Kay tungod sa ilahang pagpaningkamot pod sa BSP, kuyog ilahang mga kauban sa serbisyo sa BSP no. Kaning ato ang programa karon nahimong posible kay sa ilaha pong paglihok atong napaabot diri ang serbisyo o mga produkto gikan sa mga ubang bangko o mga financial service providers na ato ang mga partner aning Paleng QR program. So naapod diri ang ato ang mga partner banks and FSPs na mention na ni Ma'am Judith kaniha, ato po silang pakpakan o kusog. And syempre sa giingon ni Ma'am Judith kaniha nga ang pagpasa sa ordinansa o paghimo nato aning launching karong adlaw na posible lang tungod sa active pod kaayo nga lihok sa atuang City Council. Sa giingon ni Ma'am Judith, nakuha daw nila nga usa lang ka semana napasa na dayon ang ordinansa. Pero naghisgot po si Councilor Cecil o si Councilor Mars sa akong tapan nga less than 1 week gidaw na nila na human. So atong pakpakan ang atuang City Councilors na adiri sa atuang atubangan karon. Kuyog sa atuang City Council si Vice Mayor Simplicia Bibi Neri as our presiding officer na dili ilang makaanhi karong hapuna kay naalang siya emergency pod yun
nga gilakaw dito sa Davao. I have to recognize also the very hardworking technical working group nato gikan sa LGU, headed by our City Legal Officer, Atty. Rhea Sibalya, no, our City Treasurer, Ma'am Julie Napigit, Engineer Aliani, and our GSO Head, Sir Paul, and the rest of the department heads involved, no, og ang importante kayo o kailangang buhaton para mahimong successful gini nga programaha, no, atong bation sa pinakakusog na pagpakpak yun ang mga vendors kamo, no. Kani nga programaha, no, ibuhat ni nato, gi-launch ni nato diri sa tuwang syudad. Dili lamang tungod kay gusto ta makauna sa uban syudad diri sa Mindanao. Kaysa inaingon naman ni Ma'am Judith, ikaduha ta nga syudad sa tibok Mindanao. No. Ato ning gi-launch diri sa tuwang syudad kay nakita nato unsa ni makatabang sa atoa. Labaw na kaninyo mga vendors, mga pinalangga natong vendors, no. Gawas nga gusto nato soliton, gusto nato magamit gyud og insakto tanan nga programa nga gihatag sa national government ug aning puntuha nakalimot ko kailangan po din nato pakpakan ang atong partners sa DICT, no, represented by Ma'am Cristel, no. Kay ang DICT man ang atoang tinabangay sa ilaha mo'y naghatag sa posibilidad nga atoang public mall mabutangan na og free wifi, no. Kanya tungod lagi nga gusto ni nato suliton pod ang free wifi nga ilahang napaabot diri sa syudad, nakita nato nga kaning Paleng QR program muna ni ang sunod nga hakbang nga mabuhat nato para masulit na nga programa sa gobyerno, no, para sa inyo no. Kay tuod kung naa na tayo free wifi, unsa may mahitabo sa mga magsuroy-suroy diri sa mall, pwede na maka-Facebook, pwede na maka-chat, mag-social media, mag-YouTube, daghang kalingawan, mapaabot. Sakto ba or dili? Pila sa inyo ang sige nga lang Facebook o YouTube, tungod kay na tayo free wifi, itaas ang kamot. Obay yun, kamutanan, naka-enjoy na sa free wifi, di ba? Gusto nato, nakalinga ko ang free wifi program, magamit nato, lapas pa sa enjoyment, lapas pa sa entertainment. Gusto nato, nga sa ato ang panginabuhi, mapamuslan po din natong free wifi program nato. O pamaagi sa Paleng QR program, posible na. Kay tungod kay naantay wifi diri sa public mall, pamaagi sa Paleng QR program, ang wifi magamit na po nato pagdawat o bayad, no, nga dili na ta kailangan mo sukli, cashless transaction na, no, para kamo mga vendors kung naamoy mga customer nga dili man gyud na maiwasan, usahay naay mo adto sa inyong mga tindahan, unya mo kalit na gingon ang customer, agoy nalimtan na ako ang pitaka, agoy wala ko kadala og kwarta. Karon na bang panahon na ang mga tao basta mulakaw sa balay mas malimtan pa ang pitaka kaysa cellphone. Tinuod dili? Oh. So kung moabot na nga panahon na nga inyong customer makalimot sa ilang pitaka o nya dili man gyud nila malimtan nila ang cellphone, mabuhat nila nga pamaagi sa ilang cellphone, makabayad sila sa inyo o makapalit na sila sa inyo ang mga produkto. Malipayon ang customer, kamo po mismo malipayon kay halinan naman, di ba? Oh. Pero gawas ana, no, ang usag yun sa nakita natong maikatabang ani nga programaha sa inyo mga vendors, no, nasulti na actually ni Ma'am Judith kaniha, no, ug kani ang pagpahimog available na sa mga produkto, sa mga bangko, sa mga financial service providers sa inyo Ug ako ning ipasabot yun sa inyo nga ano importante kay ning.
Kami sa LGU, kami nilang vice, mga councilors, sige miyo paglantaw, paminaw, unsa gyud mga problema ninyo diri sa market. Unya usa sa amo ang nasabtan, ang pinakadako gyapon ninyo nga problema is ubay-ubay gihapon sa inyo ha, na ay utang nga interes hastang taasa. Tinuod na or dili? Pila sa inyo ha gaboyan og interes 10% kada bulan. Samot pa yun, pila sa inyo ha gabayad og interes 20% kada bulan. Pagtan-aw nako, pipila mo kabuk, inana ang giagi, no, gihangak ko. Kung ako gihangak lang ko gatan-aw, unsa na ka kamo nga mugi gabayad, gaapas anak, no. Nakita nato sa giingon ni Ma'am Judith, pamaagi ani nga programahan. Kung gamiton ninyo ang cashless transactions, no, mudawat, mubayad gamit sa inyong cellphone, inyong mga digital wallet, ma-record man ang tanan, pila ang inyong halin taga-adlaw. Makita na sa kung kinsay mo tanaw sa inyong digital wallet, nga naamoy pangbayad kung kamo mo'y pautangon. Maubitaw ng sigig doon sa inyo ng mga lenders kay makabayad yun mo. No? O tungod kay makita na sa tanan, makita na sa mga bangko, makita na sa mga financial service providers nato nga pinaagi sa pagpaningkamot sa BSP na nga hindi diri. Makapautang na sila sa inyo ha, nga ang interest dili na 10% kada bulan, dili 20% kada bulan, kaya ang ilahang ipahatag sa inyo ang interest, legal man. Dili na mo maghanga, no? Muni ato ang giingon nga kung inyong gamiton lang suliton ninyo nga programahan, no? Maka-access na mo sa insaktong kapital, pamuhunan sa inyo ang mga negosyo. Nga kagmay lang ang interest bayaran, dili hangak kaayo para sa inyo ha. Kay kabalo na gini, mugi na ako sa nga bugang-bugat pagyud ninyo nga giatubang diri sa public mall. No? Ug kaning ako ang pag-launch ani nga programa ha karon, usa lang ni sa mga una nga hakbang nga buhaton sa inyo ang LGU, namo inyo ang mga opisyales para matabangan gyud mo ana nga problema. No? Kay gawas nga gusto namo nga available na sa inyo ha ning mga financial products gikan sa mga bangko, gikan sa mga financial service providers nga legal yun ilang pag-operate o legal meaning dili kaayo taas o dili halang ang interest, no. Kabalumi magaan-gaan ang inyong bulan-bulan, adlaw-adlaw nga pagliho diri sa public mall, no. And mo lang ni ang atuang first step pa. And hinaot, suliton din ninyo nga programaha. Mag-register din mo sa inyo ang mga digital wallets. No, mudawat na mo og cashless transaction. Kay kung mas daghan mo cashless transactions mapakita sa inyo ang digital wallet, no, mas sayon sa inyo ha makakuha og kapital, pamuhunan, simba ko, kailangan pa ninyo puhunan. Ug ayaw mo kabalaka, usa lang ni sa ato ang mga lihok para matabangan mo anak nga problema. Ganiha, kamunay, naghisgot mo nga dibalik, walay nakabantay sa inyohang tindahan karon, basta magkita lang ta, well, musulti ko sa inyohang, ayaw mo kabalaka, kay dili na ni ang last time magkita ta, kay kami sa inyong city council, mubalik ni Diripon, kay kada lagi inyong problema sa utang, mutabang din ninyo anak. Una lang ni Gaster. Oh. Amo lang pangayoon sa inyo ha, hinaot lang yun namo. Nga kanitanan, nga gipahimog available sa inyo ha, mga programaha sa inyo ha, inyong suliton, kaning paleng QR, no? Mo participate yun mo ani, kung naay advice na ay mga seminar, dili lang sa BSP, apil po sa DICT, para mas matudluan po yun mo, unsaon ni paggamit og insakto, para kato inyong kabalaan, na naay mga ilan-ilan, dili ito itabo,
at inilang ninyo naaman si Sir Jaime para musulti sa inyo ha kung kanusa na may tabo. Kay hinay-hinay kaning ato ang problema sa dagko nga utang ug tag-as kay interest, hinay-hinay ato gyud ning masulbad basta kita tanan magtinabangay. Kaya na nato dili. Ya, nasabtan na ninyo ngano gibuhat ni nato. Kasabot na mo ngano kailangan mag-register mo sa inyong digital wallets. Ganiha, ingon si Ma'am Judith, ang target daw by December 80% sa inyo ha na anay digital wallet. Kaya na nato dili. Oh, karon pa gyud nga nakadug na mo unsay gamit ani kung magpa-register o gamiton ni ninyo, mautaan ako sa inyo ha. Kay gibautaan na po ko ni Ma'am Judith ganiha. Kaya ba nato by the end of December 100% na gyud ta? Kaya dili. Kayahon yun nato kaysa ako ang giingon o gipasabot sa pagbuhat ninyo ani no kamo rapod gyud mo'y makinabang no kamo mo'y makakuha sa benepisyo. So daghang salamat sa inyo ang tanan sa pag-ana ni karon. Padayon ta magtinabangay para sa inyo para sa ato ang tanan. Mayong hapon sa ato ang tanan. Thank you very much once again, Mr. Padayon Ascenso Zammis, Attorney Indy Wabinaw. Okay, nadungog ninyo ang gingon ni Mayor Indy nga gihimo niya og sa Padayon Ascenso Zammis Administration kay naminaw siya sa inyong hangyo sa inyuhang yangyo, no? And then he is coming back para matabangan na mo sa inyo ang mga bayan na. So once again, ato pakpakan si Mayor Indy. Salamat kaayo Mayor Karon Taliwan. Nagbasa ko earlier about Paleng QR and I read na kini siya will pop up economic activities kini paggamit nato sa e-wallet, kini digital payment. So, labi na mag-i-appeal na yun ang mga MSMEs, ang kanyang mga micro, small, and medium enterprise. Ano si Mayor, they are doing everything para matabangan mo, pero kinahanglan po na you should also do your share. So dito nato kung sa isang bisyo na gihatag sa Ascenso Zammis Administration. So, ang speech ni Mayor, that wraps up the first part sa atong programa. So, ang part 2, wala naman yung istorya din sa tubangan. So, doon na tayo pa, dahil na photo opportunity.